ang kanyang impeachment trial. Kaya nangangamote lalo yung kanyang defense. At hirap na ipagtanggol si Sara Teresa Hontiveros. Tapos ginaslight niya ang committee sa pamamagitan ng pag-akusa kay Senator Risa na namumulitika at nagrireklamo dahil natalo ang kanyang mga kaalyado sa Davao. Iniba yung kwento, piso, na napatunayang illegal na nagasta sa kanyang confidential funds. 73.28 million noong 2022 at 375 million pesos noong 2023. So dahil po walang maipakitang totoong resibo ang kanyang legal team, kundi mga ghost names. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ano po mga kababayan, si Dante Maravillas. So ang tanong mga kababayan, bakit ba patuloy na nagtatago si Sara sa kanyang sariling impeachment trial? Ito kasi mga kababayan ay isang tahasang tahasang tataksil sa kanyang sinumpaang yung oath niya, yung oath of office niya bilang vice presidente. Ayaw talagang harapin ang kanyang impeachment trial. Kaya nangangamote lalo yung kanyang defense. At hirap na ipagtanggol si Sara. May lakas ng loob si Sara na sabihin dapat bilisan yung impeachment trial. Di ba, mga kababayan? So ito mga kababayan na patuloy na pag-iwas ni Sara Duterte na umarap sa kanyang sariling impeachment trial ay isang lantarang pagbabaliwala niya sa kanyang constitutional duty na maging tapat at saka accountable sa taong bayan. So ang kanya pong pagtatago ay hindi isang matalinong taktikang politikal, kundi isang malinaw na pag-amin ng kasalanan dahil hindi niya kayang ipaliwanag kung paano nilostay ang milyon-milyong pondo ng bayan. Lumalabas, sinasadya niya mga kababayan yung magtago dahil alam ng kanyang kampo na kapag siya po ay nagitgita na sa pagtatanong, mawawalan lang siya ng kontrol, magwawala sa loob ng Senado at uulitin ang ganyang nakasanayang pambabastos sa mga institusyon at opisyal ng gobyerno. Kaya talagang purposely iniiwas siya ng kanyang defense team. Hindi ina-advise ng kanyang defense team na humarap. Di ba? Baka pagmamurahin mga kababayan yung mga abogado ng prosecution, yung mga congressmen na member ng prosecution panel, pagmumurahin, maulit yung kanyang kabastusan. Mga kababayan ng ginawa niya dyan sa Congress, nagipatawag po ng Committee on Good Government. So paulit-ulit mga kababayan na binabaliwala at binabastos ni Sara Duterte ang mga opisyal na pagdinig ng kanyang nagpapatuloy na impeachment trial. So salip mga kababayan na humarap ng personal upang idepensa ang kanyang sarili, mas pinili niyang maglabas ng mga pre-recorded na mga video sa social media at magsagawa ng mga sorties upang takasan ang mga direktang tanong ng mga mambabatas. Kung ano-ano na lang po yung pinagagawa. So yung kanyang pag-iwas ngayon ay bunsod ng takot na muling makita ng publiko ang kanyang kawalan ng respeto sa batas at sa kanyang kapwa mga opisyalis sa gobyerno, gaya ng naging asal niya sa mga nakaraang budget at congressional hearings. Sariwa pa rin kasi mga kababayan sa isip ng bayan ang naging asal ni Sara nung tinanong siya ni Senator Risa Hontiveros yung detalye ukol sa 10 million pesos na budget po sa librong Isang Kaibigan. Naalala ninyo yon? So sa halip mga kababayan na sagutin kung tungkol saan ang libro at paano ipamahagi personal na inatake ni Sara itong Teresa Hontiveros. Tapos ginaslight niya ang committee sa pamamagitan ng pag-akusa kay Senator Risa
na namumulitika at nagrireklamo dahil natalo ang kanyang mga kaalyado sa Davao. Iniba yung kwento. So ginamit niya ang pagiging depensibo upang ilihis ang isyu mula sa pampublikong pondo patungo sa kanyang personal na hugot at politikal na away. Sinumbatan ni Sara, mga kababayan, si Ontiveros. At nakita natin yung talamak niyang kabastusan sa congressional hearings. Hindi lang po sa Senado naghasik ng kaguluhan. Ito pong si Sara Duterte, naging talamak din ang kanyang pambabastos sa Kamara nung binusisi ang kanyang pondo. Naalala niyo po? So tahasan niyang tinanggihan ang tradisyonal na panunumpa sa katotohanan. Ayaw mag-take oath sa simula pa lang ng pagdinig na isang lantarang insulto sa legal na proseso ng Kongreso. Paulit-ulit niyang sinapawan ang presiding officer. Siya na yung gustong mag-preside at tinuturuan yung mga kongresista kasi feeling niya superior siya kasi vice presidente. Dinikdiktahan po yung committee kung anong tanong ang kanyang sasagutin. At saka paulit-ulit na ginamit ang linyang I forgo the opportunity to defend the budget via question and answer upang takasan ang accountability. Yun ang ginawa ni Sara. Nandun din yung lantaran niyang pag-walk out at iskandalo. Nang hindi na niya may depensa ang ganyang mga questionabling pondo, bastos siyang nag-walk out, mga kababayan, sa kalagitnaan ng opisyal na pagdinig at nag-iwan ng pabalang na mga pahayag na nagpapakita, mga kababayan, ng kanyang kawalan ng disiplina bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Kaya nga siya nabansagan na Bratinela. Nandyan yung kanyang track record bilang isang loose cannon. So ang pagtatago na ito ay perpektong salamin ng kanyang mahabang kasaysayan ng mga mararahas at hindi makontrol na emosyon sa publiko po. Mula sa panununtok sa isang court sheriff sa Davao hanggang sa pagbabanta na huhukayin ang mga labi ng isang yumaong Pangulo hanggang sa pangungontrata ng mamamatay tao para patayin ang Pangulo, si First Lady at saka si dating Speaker Martin Romualdez. So yung kanyang pangunahing dahilan, mga kababayan, ng kanyang pag-iwas ay ang opisyal na desisyon ng Commission on Audit na nag-aata sa kanya na isauli yung kabuuang 448 milyong piso na napatunayang iligal na nagasta sa kanyang confidential funds. 73.28 milyon noong 2022 at 375 milyon pesos noong 2023. So dahil po walang maipakitang totoong resibo ang kanyang legal team, kundi mga ghost names gaya ni Mary Grace Piatos, mas pinili niyang magtago upang maiwasan ang pampublikong hiya. Ngayon, kung sa issue naman po ng confidential funds, paggastos sa libro at pag-hire ng mamamatay tao, ay takot na siyang humarap dahil baka magwala lang siya sa harap ng impeachment court. So nagsisilbi ito, mga kababayan, na unang babala na mas lalo siyang magwa-wild kapag tuluyan ng naging opisyal na ebidensya ang ulat ng Anti-Money Laundering Council, yung AMLAC. Ang natukoy kasi na 6.77 billion na pisong flag transaction sa kanyang mga bank accounts ay tiyak na magpapalabas ng kanyang pinakamatinding pagwawala sa publiko. Sa oras na ito ay tuluyang mabusisi. Kaya I think talagang sinasadya na hindi siya pinapa-attend. Yun ang advice ng kanyang mga abogado. Baka lalo tayong lumubog dito. So takot, mga kababayan, na mapaya, kaya nagtatago. So nung tinanong tungkol sa kanyang pondo at sa kanyang libro sa Kongreso at saka sa Senado, nagdadabog, nambabastos, tumangging manumpa at nagmamayabang pa na parang siya ang may-ari ng batas habang ginagaslight ang mga nagtatanong. So ngayong seryosong paglilitis na, mga kababayan, hindi na siya sumisipot dahil alam niyang hindi uubra
yung kanyang pagwawala at kabastusan sa harap ng mga mambabatas. Mapapaya lang siya kapag lumabas na wala siyang maipakitang resibo. At saka pati yung kanyang mga kalyadong mga senador, mapapaya din, lalo si Amy Marcos. Alam kasi po ni Sara Duterte, mga kababayan, na sa formal na impeachment court, bawal ang pambabara, bawal ang gaslighting, bawal diktahan ng committee, at bawal ang mag-walk out tulad ng ginawa niya sa Kongreso noon, mga kababayan. Dahil wala siyang maayos na sagot kung saan napunta ang daan milyong confidential funds. Mas mabuti pa sa kanya ang magtago kaysa makita ng buong bansa na magwala siya at nambabastos sa loob ng Senado habang ginigisa ng prosecution. Kasi siyempre, gigisahin siya doon. So ito ay evasion, talagang tahasang pag-iwas, mga kababayan, to expected meltdown. Sa simpleng logic, ang hindi pagpapakita, mga kababayan, ni Sara Duterte ay siyang kalkuladong hakbang ng kanyang mga abogado upang itago ang kanyang kawalan ng emotional control o sa madaling sarili ay ang ugaling pagiging balasubas, sa madaling sabi, mga kababayan. Alam kasi ng kanyang mga abogado na kapag sumalang na siya sa cross-examination doon sa Senado, gaya, mga kababayan, ang kanyang ginawa na pag-atake kay Senator Risa at kanyang pambabastos sa mga kongresista, muli niyang ipapakita ang kanyang ugaling loose cannon at babastusin ang prosecution team o maging ang mga senator judges na lalo lamang magpapadali sa kanyang pagkakatanggal sa pwesto. Kaya ito yung rason kung bakit hindi nagpapakita, mga kababayan, si Sara Duterte doon. Ayaw mag-attend, umarap sa impeachment trial. Naging kwento na lang yung kanyang mga sinabing, I want a bloodbath. So, ang taong inosente, mga kababayan, ay matapang na humaharap sa hustisya. Di ba? O paglinisin ang kanyang pangalan gamit ang mga mahinahong argumento. Dapat ganon. At matitigas na dokumento. So ang pagpili ni Sara, mga kababayan, na magtago matapos ang kanyang kasaysayan ng pambabastos, pagtangging mag-take oath, pag-iwas at gaslighting sa mga nakarang hearing, ay patunay lamang, mga kababayan, wala siyang legal talagang depensa. Kaya idinadaan na lamang niya sa pag-iwas at pambabastos. At ngayon, ginagawa niya, puro lang statement sa media at saka mga videos. So patuloy ito na paglabag sa Section 1, Article 11 sa ating saligang batas, mga kababayan. Sa ilalim kasi ng 1987 Constitution, ang pampublikong tungkulin ay isang pampublikong pagtitiwala. Public office is a public trust. At ang mga opisyal ay dapat na laging accountable sa ating taong bayan. So ang sadyang pagtatago at hindi pagsipot, mga kababayan, ni Sara sa kanyang sariling impeachment trial, isang patuloy at lantarang paglabag sa utos mismo ng ating saligang batas. Ang tawag diyan, contemptuous pattern ng kanyang pag-ugali. So ang kanyang naunang pambabastos, pambabara, pagtangging manumpa, at pag-walk out, mga kababayan, sa mga nakarang congressional hearings, kabilang yung kawalan ng respeto sa mga lehitimong tanong ukol sa kanyang proyekto at pondo, ay malinaw na paglabag sa kapangyarihan ng Kongreso na mag-usisa. So ito ay isang betrayal o public trust, mga kababayan, ay non-feasance. So ang kanyang pagtanggi, narapin ang kanyang kaso at ipaliwanag ang confidential funds na nagdulot ng COA disallowance, mga kababayan, na isang malinaw na anyo ng gross non-feasance o ang sadyang hindi pagtupad sa kanyang legal na tungkulin. So ang mismong pag-iwas niya, mga kababayan, na ito ay isa lamang sa mga basihan para sa impeachment sa ilalim po ng betrayal of public trust. So dati sa Kongreso at Senado ay nambastos, ng gaslight, tumangging manumpa at nagwala. Ngayon sa impeachment trial ay takot at nagtatago na. You see, tungkulin sa konstitusyon ang panindigan dapat. Huwag ang pagiging loose cannon
ang iharap sa bayan. Tama po mga kababayan. Ayan lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. Naman po, God Max bless. Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.